At isang magpalang umaga ho sa bawat isa. At tayo nagpupuri sa Panginoon na muli tayong sasamba sa Panginoon sa oras na to. And we are thanking God sa gitna man na tayo ngayon, orange warning ngayon dito sa Cavite. So we are thanking God for this time na muli tayo sasamba sa Kanya. At sa Kanyang dakilang araw ay muli natin ibigay ating sarili sa pagsamba. So sa mga bagay na alahanin natin, alisin muna natin sa oras na to. At ang tanging focus lang natin ay magbigay luwalhati sa ating Panginoon. So, iniling ko po ang bawat isa na niyayaya ko po tumayo para magkaroon tayo ng individual silent prayer. From the book of Colossians, chapter 3, verses 18 to 25. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Bondservants, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. Praise God for the reading of the Holy Scripture. You may now all be seated. Tayo po ay manalangin po sa oras na ito. Dakila ka, Ama kong Diyos, sa oras na ito na kami ay pinagtipon-tipon niyo, Lord, sa bahay-sambahan, Panginoon, para muli ay sumamba at magpuri sa inyo. Panginoon, sa oras na to, sa gitna ng aming kalagayan, ng aming panahon, hinihiling namin ang pag-ingat at paggabay niyo sa aming pagsamba. At pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin na maibigay namin ang sarili sa inyo. Dahil ito lamang bibigay sa iyong kaluguran, Panginoon. At bilang alipin ng iyong katuwiran, Panginoon, ay makita niyo po nawa kami, Lord, naglilingkod, ang bawat isa, at sumasamba ang aking mga kapatiran ngayon sa oras na ito. Pangunahan niyo po ang aming gawain at anumang
pagkakamali at pagkakasala na gawa namin sa inyo ngayon, pagkukulang namin sa inyo, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay makita niyo pong bawat isa sa amin na sumasamba po sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dahil ito lang po ang katanggap-tanggap sa inyo. Pangunahan niyo po ang bawat isa, lahat ng mga parte ng aming mga gagawin ngayon, at purihin ka, Lord, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, Panginoon. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. As it was in the beginning, is now and ever shall be. World without end. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At tayo po dadako sa ating pag-aawitan para sa ating Panginoon. Buksan natin ang ating puso't isipan sa ating pag-aawit. Handa ba tayong mawit para sa Panginoon? At ngayon, ating dadakilain ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawit natin ng All Hail the Power of Jesus' Name. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed from the fall. Hail him who saved you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saved you by his grace and crown him Lord of all. Crown him Lord of all, and at his feet we fall. Crown him, oh crown him, and hail the King of Kings, robed in majesty. Crown him, oh crown him. Let every kindred and every tribe, let every kindred, every tribe on this terrestrial ball, to him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. He'll join the everlasting song
At his feet we fall. At his feet we fall. Crown him. Crown him. Oh, crown him. Crown him. Hail the King of Kings. Hail the King of Kings. Robed in majesty. Robed in majesty. Crown him. Crown him. Oh, crown him. Crown him. Crown him with many crowns. Just start up and sing. Sing. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its song. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of life. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious of the strife for those he came to save. All glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the risen Lord of Lords. Crown him victorious King of Kings. Oh, crown him the risen Lord of Lords. Crown him the victorious King of Kings. Crown him One with the Father known, one with the Spirit through him give from yonder glorious throne. To thee be endless praise, for thou for us hast died. Be thou, O Lord, through endless days, adored and magnified. Crown him the risen Lord of Lords. Crown him victorious King of Kings. Crown him the risen Lord of Lords. Crown him victorious King of Kings. Awake my soul and sing of him who died for thee. Hail him, hail him, hail him, the matchless King of Kings. Oh, you Lord, the matchless King. Awake my soul and sing Of him who died for thee. Hail him, hail him, hail him, the matchless King of Kings. Oh, crown him the risen Lord of Lords. Crown him the victorious King. Oh God, you're the only one who's powerful. Crown him the risen Lord of Lords. Crown him the victorious King of Kings. The King. Lord Heavenly Father,
We thank you for this day, Panginoon. Thank you for opening our hearts, Panginoon, sa aming pag-awit at pagsamba. Nawa sa aming mga puso ay sincere ang aming pag-awit sa pagtingin mo sa aming, Panginoon. Sa aming pagpapatuloy, Panginoon, kayo po ang magabay sa amin lahat, Panginoon. Gawin tutunan namin ang mensahe na ipapabatid mo ngayong araw na ito, Panginoon. Panginoon, tanggapin niyo po nawa ang aming halog na awit sa inyo ngayong araw na ito. Dahil kayo lamang ang maluluwalhati at dadakilanan ng Panginoon. Ito lamang po aming samot sa panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaari na po tayo mo. And this time ay patuloy tayo sumamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at patuloy tayong manalangin sa oras na ito. Ama kong dakila sa lahat na makapangyarihan, Panginoon, ay nagpapakumbaba muli kami at muli ay nandito tayo sa iyong harapan. Lumalapit at patuloy na tatawag lang sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lang po ang aming pag-asa, kayo lang po ang aming Diyos na Ama naming sa langit na nag-aaruga, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ito na pinapakita niyo, Panginoon, dahil ito sa sukdulang biyaya niyo, Panginoon, na pinakita niyo, Lord, 2,000 taon na, Panginoon, na sa aming kalagayan ay hindi niyo pinagkait ang iyong kaisa-isang anak. Kaya, Panginoon, muli ay nandito kami. Nilalapit sa inyo ang aming mga panalangin, ang paggabay at pangunguna sa aking mga kapatiran, sa gitna man ng mga pagsubok ng buhay na ito, ay alam namin na matagpuan namin ang kalungan sa iyo lamang, Panginoon. Panginoon, salamat po sa pag-ingat nyo sa bawat isa, paggabay at panguna na kami ay patuloy iniingatan, Lord. Salamat po dahil ang seguridad namin sa buhay nito ay sa iyo lamang. Kaya, Panginoon, nilapit ko sa inyo ang aking mga kapatiran na sa gitna ng mga pagkukulang namin, Panginoon, patawarin niyo po kami. Sa gitna man, Panginoon, ay mga pagkukulang kami sa pagmamahal sa inyo. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga pagkakamaling ito. Nawa ay namin na ang hangarin ng bawat isa ay mabigay namin ang kaluguran sa inyo. Patulungan niyo kami na maibigay namin ang tama, Panginoon. Maibigay namin ang wasto sa inyo dahil banal kayong Diyos at matuwid kayong Diyos, Panginoon. Ang buhay na binago niyo, Panginoon, ay patuloy niyo nang gamitin para sa inyong kalulatian at sa inyong katuwiran. Dahil alipin kami niyo, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami na ang pagmamahal at ang aming paglilingkod ay muli niyo ibalik ang init, Lord. At may tama ang lahat ng ito. Sa tulong niyo, Banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy niyong makita ang bawat isa na ginagamit niyo, Panginoon, sa inyong kalalatian at sa inyong katuwiran, Panginoon. Ganun din ang hiling, Panginoon, sa aking mga kapatiran, Lord, na sa loob ng simbahan ay patuloy namin magampanan ang aming mga tungkulin, Panginoon.
Iba-iba naman ang parte namin, Panginoon. Matulungan niyo po kami na magampanan namin to ng wasto, Panginoon. Dahil isang katawan kami, Panginoon. Mahalaga ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na Lord, tulungan niyo po kami magkaroon ng pagkakaisa. Higit ang pagmamahal namin sa bawat isa. At mag-ugat ito, Panginoon, dahil sa pagmamahal namin sa inyo. Ganun din, Panginoon, sa aking mga kapatiran na may mga karandaman, kayo rin po aming Diyos na nagbibigay ng kagalingan at kalakasan, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok na ito na nakakaranas ng mga karandaman ng aking mga kapatiran. Panginoon, alam namin na hindi ito lingid sa inyo. Sa panahon na nagbabago, Panginoon, sa aming katawan na nanghihina, Panginoon, at nagkakaroon ng karamdaman, hindi maliligid, Panginoon, o hindi magbabago ang katotohanan na kayo ang aming Diyos na magaling na yung mga gamot na magbibigay ng kagalingan sa aking mga kapatiran. Ito man ay physically, emotionally, Panginoon. O Lord, we pray for your healing, especially, Panginoon, para kay Ate Vanji ngayon, sa gitna man, Panginoon, na hindi namin siya makasama sa iyong bahay-sambahan. We are praying for your healing, Panginoon. We are praying, Lord, na sa dumapong sakit or yung virus na dumapos sa kanya ay mawala po nawa to gamit ang kanyang iniinom na mga gamot, Panginoon. Ganun din ang kanyang mga iniinom na gamot, Panginoon, ay provide niyo rin po ang mga pangailangan nito. Kalakasan, kapayapaan sa puso, Panginoon, dahil hindi ito ligid sa inyo. Lahat ng ito ay nasa iyong kamay, Panginoon. Ganun din kay Brother Loloy, tayong kailan po ang aming Diyos na nagbibigay ng kagalingan, Panginoon, sa kanyang karamdaman, sa bara sa puso niya. At provide niyo rin po ang mga pangailangan niya, especially sa kanyang mga check-up at sa kanyang mga ininom na gamot. At ganoon din, patuloy kayo magbigay ng complete recovery, Panginoon, para kay Ate Cecil, Panginoon. Emotionally, Lord, patatagin niyo siya at palakasin. At alam namin, Panginoon, ay yung biyaya ay sufisyente sa inyong mga anak. Dahil ito ay perfect, Lord, sa aming mga kahinaan. Panginoon, ganoon din para kay Dabdab, na patuloy kayo magbigay ng kagalingan sa kanya, maging maayos sa kanyang mga check-up, Panginoon, at patuloy ingatan ng Bigno family sa pabalik-balik nilang pagpunta sa PGH, Panginoon, at maging maayos ang resulta ng kanyang mga check-up. Ganoon din, Panginoon, sa aming simbahan na patuloy kayo mag-provide ng mga pangailangan namin, na nawa ay matapos na po ang pagpapagawa namin ng kisame sa mezzanine. At ganoon din ay magkaroon din kami ng aircon, Panginoon, na maayos namin ang mga pangailangan ng iyong bahay-sambahan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, patuloy, Lord, na pagpalain din, Panginoon, ang ministeryo ngayon ng aking mga kapatiran na sumasamba ngayon. Kasama ang aking mga kapatiran sa Kabuko, sa Fairview, Panginoon, sa pangungunan nila Pastor Gary at nila Brother Dan, Panginoon. We pray for your guidance in their worship, Panginoon, at gayon rin po maggabay sa paghahanda ng aking mga kapatiran sa Kabuko sa kailang ika-10 taon ng iyong katapatan sa darating na September, Panginoon, sa kailang anibersaryo. We are praying din, Panginoon, sa patuloy kayo magbigay ng complete recovery para kay Pastor David de la Paz sa kanya natapos na operasyon sa kanyang tuhod. At patuloy kayo magbigay sa kanya ng kalakasan at gabay, Panginoon, sa pagsamba rin, Panginoon, ng GCF, Panginoon, na sa gitna wala ang kanilang senior pastor, Panginoon. At pagpalaan niyo po ang gawain sa GCF, ganoon din ang mga ministeryong ginagampanan ng aming pastor, si Pastor Oji. Ingatan niyo po siya at patuloy kayong mangunguna sa nasisiwalang Christ Mission Center, Panginoon, sa lugar ng Bukidnon. Magkisiwala ang kailang pagpasok ng mga estudyante, Panginoon, sa darating na August, Panginoon. Tulungan niyo po ang Christ Mission Center matapos ang proyekto na building, Panginoon, para makapag-aral na po, Panginoon, ang 10 estudyante na susunod at maglilingkod sa inyo bilang pastor niyo, Panginoon, ng mga ngalaga, ng mga tupa niyo pagkakatiwala sa kanila. Ganoon din sa aming bansang Pilipinas, O Lord, na ngayon ay nakakaranas kami na tag-ulan, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Panginoon, ay nakarating na kami, Lord, sa panahon ng tag-ulan. At alam namin, Panginoon, sa mapapasok na mga bagyo ngayon, sa masamang panahon na ito, alam namin na sa iyong kamay ito. Ang hiling lang po namin ng pag-iingat sa aming bansa,
Pag-ingat sa kayong mga kababayan sa gitna ng mga lugar na binabaha, Panginoon. At tulungan niyo po nawa sila. At ganoon din ang bumaba na po ang tubig, Lord, o yung baha, Panginoon. At ganoon din, pangunahan niyo aming mga leaders, Panginoon, especially ang aming Presidente, si Bongbong Marcos. At ganoon din, Panginoon, sa bawat batas na sinusulong sa aming bansa, Panginoon, ay ilayo niyo po, Lord, sa imoralidad, Panginoon. Help us, O Lord. Tulungan niyo po aming bansa na hindi makatanggap ng sumpa, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat mga batas na sinusulong nilang mga batas, Panginoon. Dahil ang tanging paraan, Panginoon, para pagpalain ang aming bansa, Panginoon, ay sundin ang iyong kalooban, sundin ang iyong mga salita, Panginoon. Ganun din ang mga pangailangan ng aming bansa, especially na bumaba ang mga pamilihin, ang problema sa tubig, Panginoon, ganun din sa kawalan ng hanap buhay ng mga kababayan ko. O Lord, tulungan niyo po na magkaroon ng hanap buhay ang mga kababayan ko, Panginoon, at makita, O Lord, ng mga kababayan ko ang tanging paraan para pagpalain, Panginoon, ay maging masipag, Panginoon. O Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga panalangin na to sa iyong makapangyarihang kamay. Kaya lahat ng ito'y binibigay namin papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At mari po tayo maupo sa oras na to. Dahil wala po tayo magbibigay ng special number sa umagang ito, ay dadako po tayo sa pag-aati ng mensahe ng Panginoon. So tawagin po natin ating mensero sa umagang ito, na si Brother Mark Lorenzo. Magandang umaga po sa ating lahat. At this time ay batiin ko po muna kayo ng isang magandang umaga and a blessed Sunday po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin para sa pag-uumpisa po ng ating preaching. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-aaral po ng inyong mga salita. Maraming salamat na kami ay mapayapa at walang bumabagabag sa amin habang ginagawa po namin ang bagay na ito. Maraming salamat din, Panginoon, na sa iyong mga salita ay patuloy naming makikita kung paano ba ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay. Minsan-minsan, mayroon kaming kamalian at naniniwala kami na ang iyong mga salita ang patuloy na magbibigay sa amin ng tamang impormasyon. Paano ba itong mga kamaliyang ito na maitatama namin sa aming mga buhay? Kaya Panginoon, sa oras na ito, pinagkakaloob po namin sa inyo ang aming kaisipan, ang aming buong atensyon, na sa pag-aaral na ito ay tanging ang salita mo lamang ang maging atensyon o doon lamang makatoon ng aming atensyon at mapag-aralan po namin ito ng maayos. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Noong isang linggo po ay umattend kami ng kasalan ni Hanivan.
Kasalan po ito ng kanyang best friend at saka yung boyfriend noong kanya pong best friend. At doon po sa kasalang yon ay napakinggan namin yung paulit-ulit ito eh. Palagi itong, kumbaga, palaging sinasabi ng pastor kapag may kasalan, nire-remind yung couple ng mga duties and responsibility nila kapag sila ay magkakaroon na ng pamilya. Kasi yun naman talaga ang ginagawa ng dalawang nagpapakasal. Bubuo sila ng pamilya. At naisip ko po sa mensaheng yun ng pastor, mahalaga na sa bawat Christian family ay alam natin kung ano yung ating individual biblical duties. Kasi kung hindi po natin yan alam, magkakaroon po tayo ng problema. Maaaring maging miserable ang buhay natin kasama ang ating mga pamilya. Kasi hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Sa araw pong ito, ang title po ng ating preaching, mula po ito kay Pastor Oji, itong title na ito, The Secret of a Happy Family. Ano nga ba yung sikretong yan? Sa Bible, wala naman secret. Pero, as the title suggests, marami kasing Kristiyano na parang sa kanila ay sikreto ito. Kasi hindi nila alam. But today, hindi na po yan magiging secret kasi pag-aaralan natin. Titignan natin, ano ba ang formula para ang isang Kristiyanong pamilya ay maging masaya. Kasi hindi naman kumo Kristiyano ay masaya ang pamilya. Minsan maraming problema, pero dapat ay yung biyaya ng Panginoon ay nakikita pa rin. Pero pag-uusapan natin for today, ano ba yung sikreto ng isang Kristiyanong pamilya ay maging masaya? Actually, yung idea ng preaching na ito ay nasagot na kung ano ba yung secret na yan. Ang sabi po sa idea ng preaching na ito ay, the secret of a happy family is that each member strives to apply the duties to their lives set by the Word of God and God Himself. Kasi ang bawat membro ng isang pamilya ay may kanya-kanyang gawain. May mga duties po tayo. Hindi tayo pumasok sa isang pamilya na, sige, gawin natin to, bahala na si Batman. Hindi po. We have duties. At ngayon, para maging happy yung ating family, dapat yung bawat isang miyembro ng pamilya, yung nana, yung tata, yung anak, ay may kanya-kanyang ginagampanang gawain. At yan yung pag-uusapan natin sa oras na ito. Sa atin pong passage, which is Colossians chapter 3, verses 18 to 21, ay dyan po si Apostle Paul ay nagbigay ng mga specific, ito po specific practical instructions para tayo po ay mamuhay o kung paano ba tayo mamumuhay sa isang Kristiyanong tahanan. So ngayon po, paki-open na po ang ating Bibles sa Colossians chapter 3 verses 18 to 21. Dito po, direct ang ating pag-aaral. Wala po itong masyadong theological ideas na mababanggit. Unang-una, ano pong nakikita natin dyan? Meron pong dalawa. The duty of the man and the woman in the family. Pero, siguro yung idea na ladies first ay nasa isip din ni Apostle Paul, kaya nauna po ang babae. Una po nating pag-usapan yung duty ng mga asawa. The wife's duty. In verse 18, mababasa po natin dyan, wives, submit to your husband as is fitting in the Lord. Alam niyo po, inuna ni Apostle Paul ang mga kababaihan sa loob ng pamilya. Anong sabi niya? Wives, submit. Alam niyo po, maraming controversy ang bumabalot dito sa verse na ito. Kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung ibig sabihin, ano ba ang essence ng salitang submit. Ang salita pong submit ay may
Greek word, o ito po ay mula sa Greek word na hypotaseste, na siyempre, pag tinranslate po natin, submit. Ito po ay kinuha mula po sa isang military idea. Alam natin na kapag sa military, may mga ranggo. Mula sa general hanggang sa pinakamababang private. At sa bawat ranggo na yan, meron silang tinatawag na paggalang. Kaya ngayon, mas mababa ay sumasaludo doon sa mas mataas. Ibig sabihin, meron silang iginagalang na mga ranggo. Ngayon, yung idea po ng submission, doon yan kinuha. Ang isa pong private, mababang ranggo po yun, o sabihin na nating corporal, mababang ranggo din siya. Kahit mas matalino siya sa general niya, wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa kanyang general. Bakit? Hindi dahil sa talino niya. Hindi dahil sa mas magaling siya ay siya ang susundin. Ano ang pinagbabasehan? Yung ranggo, yung authority na meron. Ngayon, dahil mas mataas yung general niya, kahit mas magaling pa siya doon, kailangan niyang mag-submit. At ganoon din po yung mga asawang babae. Hindi ibig sabihin na ang mas magaling kayo po sa inyong asawa ay kayo po ang masusunod sa bahay. That is the hard line of the truth ng verse na ito. Kahit sa tingin ninyo, hindi deserve ng asawa ninyo na sundin siya, kailangan nyo po yun gawin. Bakit? That's the rank na binigay ng Panginoon sa kanila. To be the leader of the family. Sila yung mas mataas. Christ, then the father, and then yung mother. Siyempre, nauna ang husband. Ngayon, hindi kayo nagsasubmit sa inyong asawa dahil magaling siya, may pinatunayan siya, o meron siyang narating sa buhay. Nagsasubmit po kayo mga kababaihan sa inyong asawa dahil asawa niyo siyang lalaki. At yun ang kalooban ng Diyos sa inyo. Marami pong cases na itong submission ay naaabuso. Punta naman tayo sa mga kalalakihan. Ito po ay hindi absolute. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang babae ay dapat sumusunod sa asawang lalaki. Meron po yung mga exceptions. Habang ginagawa niyo po itong duty ninyo to submit to your husband. Kung ang asawa niyo po ay tinuturuan kayong magkasala o tumaliwas sa salita ng Diyos, malamang sa malamang po yan, hindi po dapat kayo mag-submit. Yun po yung sinasabi kong hindi absolute, itong submission na ito. Kapag po kayo ay sinasaktan ng inyong asawa para sumunod, ibig sabihin, hindi nyo gusto yung gagawin ninyo, pero pinipilit niya kayo, hindi rin po kayo subject na mag-submit sa inyong asawa during that time. Kung meron po kayong lasinggerong asawa, at kapag kada malalasing siya ay may pinapagawa po sa inyong hindi magandang bagay, hindi rin po kayo subject sa submission. Pwede po kayong hindi sumunod. Dahil bakit? Ang mga asawang babae ay hindi po mga alipin, na kung saan yung mga lalaking mapangabuso, sabihin ko na po yung term, ay kinakawawa po. At sinasabi, dahil sabi ng Diyos, dapat sumusunod ka sa akin, sumusunod ka palagi. Hindi po. Mamaya maiintindihan kung bakit ganon. Kasi may kasunod para sa mga lalaki. So tandaan nyo po mga kababaihan, ang submission ay mayroong exception. Pero ang pinakamalaking exception po talaga is yung kapag yung asawa mong lalaki ay tinuturuan kang magkasala sa Diyos. Yun talaga ang bottom line. Kahit ano pa yan, basta wag ka lang niyang turuang magkamali, magkasala sa Diyos, pwede po kayong sumunod. Pero yung exception natin, lagi niyo pong tatandaan. Ito pong word na submit sa verse na ito, kapag ginamit po natin siya outside warfare, kasi yung kanina, yun yung idea ng mga sundalo Magiging malinaw po na itong submission na tinutukoy dito ay dapat voluntary. Ibig sabihin, hindi dapat nagbebeg o hindi dapat nagmamakaawa yung asawang lalaki na sumunod ka kung saan naman
yung dapat niyang, kung ano man yung gusto niyang mangyari. Kasi bakit? Submission is a voluntary action. Hindi siya ipinipilit. Hindi siya idinidemand. Hindi rin nagbebeg dapat yung lalaki na yung iyong submission ay nandoon sa loob ng inyong bahay. So the wife's submission is never to be forced on her o doon sa mga babae by her or by a demanding husband. Dapat humbly sumusunod ng babae na may pagmamahal and also, syempre, alam naman niya at conscious siya na yung lalaki is the head of the family. After po ng wives submit, makikita po natin yung next phrase. Wives submit to your husbands. So the praise to your husband, ang tinutukoy po dyan, is kanino ba magsasubmit yung babae? Sa lalaking asawa. Ngayon, hindi po, kung magtatanong kayo, bakit sa church, bakit sa bahay, ay iba ang utos ng Diyos? Opo, tama po yun. Ang sinasabi sa Biblia kapag nasa bahay at kapag nasa church, ang babae must submit to the men of the church. Pero hindi sa lahat ng area ng buhay. Kaya po meron tayong iba't ibang, kaya pwedeng maging presidente ang isang babae sa government. Kasi bakit? Hindi naman inutos ng Diyos na sa government ay lalaki ang dapat mamumuno lamang. Pero tandaan niyo po, sa loob ng pamilya, it must be the man who should hold the authority or the highest authority. Beyond God. Siyempre, una ang Diyos. First noon ang Panginoon and then siya. Kaya nga kailangan mag-submit kayo, mga babaeng asawa, sa inyong asawang lalaki. Pero sa pamilya lang po yan at saka sa loob ng church. In other areas of life, pwede pong maging leader ang babae. Kahit sa school, madami tayong mga principal, leader sila, na babae. Maraming mga head teachers, master teachers na babae. Pero hindi yun nililimit ng Diyos. Kasi bakit? Ang nilimit lang ng Diyos sa loob ng pamilya at sa loob ng simbahan. At mga kababaihan, ito pong command na ito ay mahalaga. Bakit? Dito po natin makikita yung kaayusan. Alam natin na ang ating Diyos ay God of order. Ngayon, kung tayo'y tumataliwas sa utos ng Diyos na wives submit to your husband, yung order of authority na binigay sa atin ng Diyos ay ating pong sinisira. That's the truth. Nagiging imbes na homemaker ka, nagiging homewrecker. Tagasira ka ng isang bahay at ng isang pamilya. Kaya nga po mahalaga na malaman ito ng mga babae, itong duty na ito. Kasi bakit? Ito po ay makapagbibigay sa atin ng isang maganda at masayang pamumuhay kasama ang ating pamilya. Nakalagay dyan, kasunod ng verse, wives submit to your husband as is fitting in the Lord. May dalawang wrong interpretation nitong part na ito, yung as is fitting in the Lord. Ang unang maling interpretation ay dapat daw yung mga babae sumusunod sa lalaki sa lahat ng bagay. So unang-una, mali yun. Bakit? Minsan, may mga desisyon ng lalaki na hindi naaayon sa salita ng Diyos. So sa mga time na yun, hindi ka susunod. Meron pang isang maling interpretation itong as is fitting in the Lord. Ito naman baligtad. Sasabihin ng babae, susunod lang ako sa lalaki kapag magkasundo kami dun sa desisyon niya. So minsan, napapaboran ng lalaki, minsan, napapaboran ng babae. That's the wrong interpretation. Pero paano ba ang tamang interpretation nitong as is fitting in the Lord na phrase? Napakaikli lang, pero mabigat po yan. This phrase does not define the extent, yung lawak ng pagsunod ng babae. Hindi rin ito dinidefine yung limit kung hanggang saan lang ba susunod yung babae. It defines the motive. Ano ba yung motibo dapat ng isang babae sa kanyang pag-submit sa kanyang asawa? Ano? Wives, submit yourselves unto your husbands because
It is a part of your duty to the Lord. Hindi ka nagsasubmit dahil, ay, yun ang sabi ng Lord eh. Dapat mag-submit ako sa asawa ko. No. You are doing this because this is your duty to the Lord. Yun ang utos sa'yo ng Panginoon. This is what? An expression of your submission to the Lord. Unang-una sa lahat, dapat tayo mag-submit sa Panginoon. Lalong-lalo na po kayong mga kababaihan. Then mga kababaihan, you must also submit to your husband. Why? Yun po ang kalooban ng Panginoon. It honors God, His word, and His order of authority. Mga kababaihan, it is part of your Christian duty to submit to your husband. And it is also part of your discipleship. For wives, submission to their husband is part of their Christian life. Ephesians 5:22. Sabi po dyan, wives, submit to your own husband as to the Lord. Parang parehas. Pero in other words, ito pong submission na ito ay hindi talaga nakabase sa performance ng asawa. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil matalino siya, saka ka lang susunod. Ulit-ulitin ko po yan. Wives are to show love and submission to their husband regardless. Kahit hindi po niya deserve o hindi niyo nararamdaman na deserve niyang mag-submit kayo sa kanya, dapat still nagsasubmit pa rin po kayo sa kanya. Sumusunod at nagpapailalim pa rin po kayo sa kanya. Pero may mga time na, side comment lang, may mga time na abusive ang tatay. Sa mga time po na yon, hindi nyo po laging kailangan mag-submit. Ang kailangan pa rin po doon, hindi po inutos ni Paul na kayo magpabugbog dahil gusto nyo mag-submit sa asawa nyo. Kapag binubugbog na kayo, kapag sinasaktan na kayo, o kung ano man po ang hindi magandang ginagawa sa inyo, pwede po kayo magsumbong. Hindi po dapat nagsasubmit ang isang asawang babae at yung mga anak niya kung sila ay sinasaktan na. Kasi yung iba, ganun, nagiging martir. Kailangan mag-submit ako. Sinasaktan man niya ako, pero dapat mag-submit pa rin ako. Hindi po. May mga time talaga na exception to the rule, kailangan nyo pong unahin ang inyong safety. Lalong-lalo na kung abusive yung lalaki. Kailangan nyo pong sa time na yon na hindi mag-submit. At syempre, magsumbong po sa kinauukulan. Kasi baka isipin nyo na sinasabi ni Brother Mark, submit. Hindi po sa lahat ng bagay. May mga pagkakataon na hindi po kayo dapat mag-submit. Lalong-lalo na kung abusado yung asawang lalaki. Take note sa mga babae po dito. When a wife does not obey God's word to submit to your husband, hindi po kayo nag-fall short bilang mga asawang babae. You fall short as a follower of Jesus Christ. Baka kasi iniisip niyo po, pag hindi kayo nag-submit sa inyong asawa, ay natalo lang kayo bilang asawang babae. Hindi po. Ask to the Lord. Kapag hindi po kayo nag-submit sa inyong asawa, ang ipinatalo po ninyo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi bakit? Ang inyong pong pag-submit, pagsunod, paggalang at pagrespeto sa asawa, ay nagpapakita rin po ng inyong pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi ng mga verses, as is fitting in the Lord. Yan naman, ask to the Lord. Kaya mga kapatid na babae, wala ka pa mga asawa, may asawa ka na, ito po ang encouragement sa atin ng salita ng Panginoon. We must submit, you must submit to your husband as is fitting in the Lord. Ikalawa po, mga lalaki naman. The husband's duty. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Pagkatapos sa mga kababaihan, lumipat sa kalalakihan si Apostle Paul. Ngayon mga tatay, mga asawang lalaki naman ang kanyang tinuturuan.
In verse 18, meron lamang isang utos o isang duty na ibinigay para sa mga kababaihan. Pero sa mga kalalakihan, binigyan po tayo ng dalawa. What is the first obligation na meron tayo? Husbands, love your wives. Mahalin mo ang iyong asawa. Napakasimple po, ano? Pero mahirap po itong gawin. Lalong-lalo na kung nasa isang pamilya na kayo. Ang mga babae po ay dapat nagsasubmit sa kanyang asawang lalaki. Pero ganoon din naman po ang mga asawang lalaki. Dapat, habang nagsasubmit po yung asawang babae, minamahal po natin ang ating mga asawang lalaki. Yung Greek word po na ginamit dito ay agape. At yung agape, kapag pinag-usapan po natin, it speaks of sacrificial, self-denial, and unselfish love. Wala po itong kinalaman sa emosyon. Hindi po ibig sabihin na kapag masaya ka lang, gusto mo lang mahalin yung asawa mo, saka mo lang mamahalin. Hindi po. Kahit walang emosyon, kahit nakabusangot pa ang mukha ng asawa mo, husband, love your wife. Sabi ni Apostle Paul, love your wife. Alam niyo po, maraming nangyayari ngayon na hindi po natin gusto. Maraming naghiwalay na mag-asawa at hindi po natin yun gusto. And one of the ideas siguro, one of the many reasons kung bakit nangyayari yon is ito. Kulang sa pag-submit, kulang sa pagmamahal. Kaya mahalaga na ang church ay marinig ito. Kahit sa mga future father o husband and wives dito, dapat marinig nyo na ito. Kasi makakatulong po sa inyo ito. Ano itong tinutukoy na pagmamahal dito? It is a love that loves without changing. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng isang lalaki dapat sa kanyang asawang babae. It is self-giving. Dapat binibigay mo yung sarili mo. Kahit sabihin na natin walang matira sa'yo at wala kang hinihintay na kapalit. Kasi sa harap ng Diyos, yun ang sinumpaan mo eh. Sa hirap at ginhawa, sasamahan mo yan at mamahalin mo yan. It is love so great that it can be given to the unlovable. Madaling magmahal ng kamahal-mahal. Pero pag dumating na yung time na ang asawa mong babae ay hindi ka mahal-mahal, ang tanong sa mga asawang lalaki, mamahalin mo pa rin ba siya? Yun ang utos ni Apostle Paul. Wala namang sinabi si Apostle Paul na, husbands, love your wives if she is beautiful. Walang ganon. Ang sinabi lang niya, mahalin mo. Ibig sabihin, in all conditions, hindi man siya kamahal-mahal, kamahal-mahal man siya, mabaho man siya, kung ano man ang mangyari sa kanya, pumangit man siya, dating maganda siya, pumangit siya, mamahalin mo pa rin yan. Yun ang hardline truth ng utos na ito, ng duty na ito ng mga lalaki. It is a love that loves even when it is rejected. Kahit kayo may tampuhan, kahit kayo magkaaway, still love your wife sa mga kalalakihan dito. At sa mga future na magiging tatay at magiging husband dito. Ikalawang obligation na meron tayo sa ating mga sa mga kababaihan. And do not be harsh with them. Hindi lang mahalin. Huwag din tayong, sabi nga pakitaan natin sila ng unkind attitude. Dito, ang idea, iniisip ni Paul, ganito yung idea, ganito yung situation. Maaaring ang asawang babae ay binigyan niya ng dahilan para yung asawang lalaki ay patunguhan siya ng hindi maganda. Kunwari, may ginawa yung asawang babae nagdesisyon nang hindi alam ng asawang lalaki. So sa mga lalaki, medyo foul yon. So pwedeng ganun ang situation. Pero nung sabi ni Apostle Paul, that doesn't matter. Hindi mo pa rin pwedeng idahilan na may ginawa siyang hindi maganda para maging harsh ka sa asawa mong babae. Parang ang hirap pa, no? Sabi ng mga lalaki, mahirap pala mag-asawa. Kasi mabigat yung duty ng mga lalaki. Hindi mo lang mamahalin,
Tatanggapin mo pa kahit magkamali. At hindi ka dapat hindi ka maging unkind sa kanya. So agape love. Agape pa rin yung tinutukoy dito. Alam niyo po kung bakit sinabi ni Apostle Paul ito? Na do not be harsh with them. Sa panahon nila Apostle Paul, during this time, ang mga babae po ay inaalipin ng mga asawa nilang lalaki. Patriarchal. Super strict. Lalaki ako, wala kang authority. Kaya sinabi ni Apostle Paul, mahalin niyo sila, mga asawang babae. At saka huwag kayong maging unkind sa kanila. Huwag kayong maging harsh sa kanila. So Paul commands the husbands not to frustrate intensely their wives, but rather care for them and treat them with kindness. O sa mga kadalagahan, kung gusto nyo ng masayang pamilya in the future, hanap ng ganitong lalaki. Hindi ko masasabing lahat nasa kanya to. Pero sana pumili kayo ng lalaki na meron nito. Godly husband in the future and a godly man today. Ephesians 5:25, halos kaparehas din yan ng verse. Anong sabi diyan? Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Ang unang-unang priority ng mga lalaki ay mahalin ang kanyang asawang babae. Iisa lang yan. So sa habang buhay, kailangan mahalin mo yan. Napaka-high ng standard na dapat meron ng isang lalaki sa isang babae na kanyang asawa. Bakit? Anong standard meron? Ang sabi diyan, as Christ loved the church. Paano ba minahal ni Kristo ang simbahan? Namatay siya para sa simbahan. Tayo yon. We are the church. At paano niya tayo niligtas? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ganoon din po, ang symbolism na meron sa mga lalaki. Mga lalaki, we are the protector of our family. Tadaan muna sila sa bangkay mo bago nila magalaw yung asawa at anak mo. Dapat ganun yan. That's the kind of love na meron dapat ang mga lalaki sa babae. Yung sabi dyan, a husband must love his wife, dedicate his life to staying with his wife, and be willing to die for his wife if need be. Nakilala po akong pastor, sabi niya, kung darating man ang panahon na looban ng magnanakaw ang aming bahay, tadaan muna yung magnanakaw sa harapan ng bangkay ko bago niya magalaw ang pamilya ko. Ibig sabihin, that man, that husband, is willing to die for his wife. Dahil bakit? Christ loved the church and He died for the church. Dapat ganung pagmamahal meron tayo sa ating mga asawang babae. We die in loving our husbands. As husbands, dapat din hindi natin parang binibitter yung ating mga asawang babae. But we must treat them kindly, with unkindly or kindly, without any harsh language or severe treatment sa kanila. Huwag po tayong gumaya sa mga lalaki sa panahon ni Paul na ginagawa nilang alipin, inaalibusta, minamaliit nila yung kanilang asawang babae. But be kind to our wife and loving to them in all things. Napakasimple po ng applications. Mga lalaking, mga asawang lalaki, mahalin niyo po ang inyong mga asawang babae. And do not be harsh to them. Pointers po ito sa mga mag-aasawa in the near future. Para kay Deacon nito. Mag-aasawa na yan sa mga susunod na Okay, punta tayo sa mas maraming ganito dito sa church na ito. The duty of the child and the father o yung mga parents. Unang-una, sa mga anak, pag-usapan muna natin. Sa verse 20, ang sabi po dyan, children, obey your parents in everything, for this pleases
the Lord. Pagkatapos ang asawang babae, ang asawang lalaki, ngayon po lumipat na si Apostle Paul sa mga anak. Napakasimple ng utos, ng duty ng anak. Obeying the parents. Pero hindi palaging ganon. Mamaya ipapaliwanag ko. Ang nasa isip ni Apostle Paul nung sinusulat niya ito is yung mga anak na kung saan ay nasa poder pa ng kanilang nanay at tatay. Kasi may mga pagkakataon na pag lumipat na ang anak, may sarili na yang desisyon. Lalo na kung meron ng sariling pamilya. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan sumunod ng anak sa ipinag-uutos ng kanyang magulang. Kasi nga, meron na siyang sariling pamilya. At kung may husband yung taong yon, yun dapat ang nasusunod. So dito, yun ang iniisip ni Apostle Paul. Mga anak na nasa poder pa ng kanyang mga magulang. Ito po ang tandaan nyo, lumalaki ang mga anak. Darating ang panahon na yung obedience ay hindi na natin pwedeng, kumbaga, ay i-require sa kanila. Pero, yung pag-honor sa magulang, hindi po yan nawawala. Nasa loob man kayo ng poder ng inyong mga magulang, nasa labas man, mga anak, honor your father and mother. Hindi nawawala yon. Minsan nga actually, sumusunod tayo sa magulang not because of obedience talaga but because we want to honor our parents. Sometimes gano'n, may hiling sila, sige, mapagbigyan. To honor yung nanay mo o yung tatay mo. Children, binigyan tayo ng isang duty. Tayong lahat, anak din ako Obedience. Habang nasa poder tayo ng ating mga magulang, kailangan nating sumunod. At kahit nasa labas na tayo ng poder nila, may mga pagkakataon na tama sila, mali tayo. At kailangan nating sumunod sa mga pagkakataong yan. Take note, yung everything po na ito, hindi po yan ganap, hindi po yan tiyak, hindi po yan absolute. May mga time po kasi na uulitin ko, hindi dapat sumusunod ang anak. Lalong-lalo na kung inuutusan po ng magulang yung anak na gumawa ng mali. At syempre, kung kasalanan yung gagawin ng anak, ikaw bilang Kristiyano, you have the right to say no sa iyong parents at hindi mag-obey. Yun lamang po ang exception dito. Para din sa mga babae. Hindi magsasabit ng babae kasi tinuturuan o inuutosang magkamali, magkasala sa Diyos. Ganon din ang naman sa mga anak. Alam ko kasi hindi lahat ng narito ay Kristiyano ang magulang. Meron tayong mga Kristiyano, ay meron tayong mga magulang na hindi Christian. Sometimes, meron silang mga pinag-uutos na labag sa salita ng Diyos. At sa time po na yon, pwede po tayong mag-disobey. Hindi tayo nag-disobey sa kanila, pero we obey the Lord. Kasi mahirap po na alam natin kasalanan yung gagawin natin, pero still ay susunod pa rin tayo sa ating mga magulang. Kasi hindi naman po natin may kakaila, may mga magulang talaga na mag-uutos sa anak ng mali. For the sake na sasabihin, makasurvive o para lang masabi na sabi nga matapos yung buong araw at makaraos sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Example po, yung aming kapitbahay. Inutusan niya yung anak niya na magnakaw. Siyempre, bilang anak na Kristiyano, hindi na yun part ng obeying the parents. You should say no sa mga bagay na ganoon. Pero alam ko dito, kapag Kristiyano kasi, parang hindi naman yun ipag-uutos ng mga magulang. Ang sinasabi ko lang po is kapag you have the parents na hindi o non-Christian, may mga darating na panahon na ganoon. Yung binabanggit ko po, parang ano yan kumbaga kitang-kita na mali. Pero meron po kasing mga inuutos sa atin na magulang natin na kung bubusisihin nating mabuti ang salita ng Diyos, makikita nating mali. At dapat sa mga ganung pagkakataon, ay dapat nalalaman natin, nadidiscern natin kung susunod ba tayo o hindi. Pero still, kailangan mga anak, sumunod tayo sa ating mga magulang. Bakit? Anong reason? Nasa verse naman nakalagay For this pleases
the Lord. Kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, nire-respeto natin sila, we are also respecting and obeying God's order of authority in the family. Mas mataas ang magulang kaysa ang mga anak. So dito, Paul reminds children that obedience to their parents is pleasing to God. Nakakapagpasaya yan sa Panginoon. At kapag masaya ang Panginoon, probably we will have a blessed and also happy family. Paano natin ngayon makikita yung obedience sa Bible? Tingnan natin si Kristo. Anong ginawa niya dito nung dumating siya? He obeyed the will of the Father. At bilang mga anak, dapat yun ang tinitignan natin. Na tayo, bilang mga anak, sinusunod natin ang mga magulang, hindi dahil gusto lang natin, kundi dahil yun ang utos sa atin ng Diyos. At mismo si Kristo sumunod sa kanyang biological mother and father, and also, lalong-lalo na, sa Heavenly Father. Namatay siya sa cross. That's the will of God. Pinagpatuloy niya yon. Hindi siya nag-say no. Kasi kung nag-say no siya, walang kaligtasan. Tandaan niyo po generally, disobedience to parents is considered sinful. Pakasalanan po ang hindi pagsunod sa magulang. Obedience to one's parents is the biblical expectation for children in Christian homes. Kailangan pong sundin ninyo ang inyong mga magulang. Yun po ay parte ng inyong duty bilang mga anak na Kristiyano. Katulad, pero na lang dun sa aking exception na binabanggit. Ephesians 6:1, anong sabi po dyan? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang sabi dyan, tama ang pagsunod sa magulang. The emphasis dito is on godly obedience. Maka-Diyos na pagsunod sa magulang. Hindi po yung basta ka lang sumusunod kasi pinag-utos lang ng magulang mo. Yan po yung sinasabi ko kanina. Na dapat, bago tayo sumunod, isipin muna natin. Is it according to the Word of God or not? Dahil baka magkamali tayo in doing what our parents are commanding us. So children, obeying parents is one of the non-negotiable mandates. Ibig sabihin, hindi mo ito pwedeng tawaran. Wala nang tawad. Pag sinabing sumunod ka, hardline yon, sumunod ka. Hindi dapat po unusual. Sa panahon ngayon, parang baliktad no? Palaging, marami tayong makikita na anak ang nasusunod, hindi ang magulang. Nakakalungkot po yun. Na kapag may gusto yung anak, konting iyak, ibibigay. That's not part of discipleship. Also, that's not part ng pagdidiscipline natin sa ating mga anak. Kasi bakit anong mangyayari? Baliktad na eh. Parents, obey your children, or obey your child. Parang nagiging ganun na. Hindi na yung child, obey your parents. Hindi na ganun. At nakikita natin yan sa mga kabataan, sa mga nangyayari sa television ngayon, at marami pang bagay. Nabaliktad na. Magulang na ang sumusunod sa anak. At nakakalungkot po yun. Kasi bakit? Ang gusto ng Panginoon, yung mga anak sumunod sa magulang. Pero baliktad. Kasi nga nasa mundo tayo. Alam nyo ba na kapag ang anak sumusunod sa magulang, isa po itong malinaw na illustration ng ating relasyon sa Diyos bilang church. Kasi bakit? Tayo po ay anak ng Diyos. Di ba, yun ang tawag sa mga Christian. Yung sa mga nasa church, anak ng Diyos. Ngayon, sinong sinusunod natin? Yung ating Ama na nasa langit. Parang ganun din po yung sa mga anak. Habang kayong mga anak ay sumusunod sa inyong magulang, ang church naman na anak ng Diyos ay sumusunod din sa Diyos. Ngayon, yun yung order sa home and sa church. Ngayon, kung ang anak ay hindi sumusunod sa magulang, nasisira yung order na yon ng authority. At syempre, kapag ganun, malungkot ang magulang, hindi po kayo magkakaroon ng masayang pamilya.
Kasi bakit? Laging nagtatalo yung magnanay. Laging nagtatalo yung magtatay. Ito ang gusto ng anak, ito yung gusto ng nanay, pero palagi nasusunod ang gusto ng anak. Kasi hindi nila ino-honor yung salita ng Diyos na ito. The children, obey your parents in the Lord. Isang application lang po para sa mga anak. Sundin natin ang ating mga magulang. Bakit? Dito po natin mapapasaya ang ating Panginoon. Huling bagay o huling duty na ating pag-uusapan. It is the father's duty or the parent's duty. Dito po, nang isinulat ni Apostle Paul ito, hindi lang father ang kanyang pinatutungkulan, pati ang mga asawa din na babae. So, father and mother magkasama po dito. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Natapos na sa asawang babae, sa asawang lalaki, natapos na rin sa anak, ngayon sa mga magulang naman, sa mga tatay specifically. Anong sabi niya? Huwag niyong i-provoke. Ibig sabihin, sometimes itong mga magulang, mga tatay, they are being too harsh, too demanding, too controlling, unforgiving, o sometimes magagalitin. And yung unfairness, yung aggression, at yung anger na yan is pwedeng ma-express natin through words and through actions. At yung mga bagay na po na yan ang nagbibigay ng provoking sa ating mga anak. Fathers are not to be problem makers for their children, but rather providers and examples for their sons and daughters. Pag sinabi pong na-provoke, parang tinulak natin yung anak natin na gumawa ng hindi maganda towards sa atin. Sumagot siya kasi half noon o yung half cost noon ay tayo rin. Hindi siya nag-submit sa atin kasi ang half cost noon tayo rin. Kumbaga na-provoke natin siya in doing something against the will of God. In most parenting problems, ang unang-unang masisisi ay ang anak. Yun ang natural. Kasi bakit? Usually naman kasi ang anak ang matigas ang ulo. Ngayon, kung ganon, wala na bang kinalaman ng magulang sa bad behavior ng anak? Meron pa rin po. Sometimes, according to Apostle Paul, pinoprovoke natin yung mga bad behavior ng anak natin. Hindi ibig sabihin noon na tayo ang dapat sisihin. Ang ibig sabihin lang noon, part ng bad behavior ng ating mga anak ay dapat nakikita rin natin yung ating sarili. Baka napoprovoke natin itong mga anak natin na gawin yung bagay na yan. So also, we must understand yung situation na yan. It is commanded of parents to do everything para hindi ma-provoke yung anak nila na gumawa ng hindi tamang bagay. That's the duty ng isang magulang. Bakit kaya? Kapag na-provoke ang isang anak, nagkaroon siya ng bad behavior, hindi naging maganda ang kanyang pag-iisip, ang kanyang pagkilos, lest they become discouraged. Nakaka-discourage po ito sa mga anak. Fathers who provoke their children can cause discouragement. Children who grow up with parents who provoke them will become discouraged. Minsan yung pagmamahal na dapat natatanggap nila, hindi nila natatanggap. Kaya minsan, napoprovoke yan, nasa iba hanapin, and then malalaman na lang natin, meron na siyang karelasyon outside ng ating family. Kasi naprovoke natin siya to do that. Mga magulang, isa lamang po ang sinasabi ni Apostle Paul. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. But ito yung reminder na para sa mga magulang na kailangan po ninyo maging gracious habang pinapalaki ninyo yung inyong mga anak. Maging forgiving, maging matiisin sa ating mga anak. Alam niyo po kung bakit? Dahil lang Diyos, ganun din po sa atin. Tayo ay kanyang mga anak. Kung hindi
tayo pinagtitiisan ng Diyos, hindi tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos, malamang tayong lahat dito ay kinuha na niya. Kasi we deserve to die. Pero, anong sabi ng ating Ama? No, I will send my Son to die for your sin. At dapat ganun din po ang mga magulang sa kanilang anak. Gracious, forgiving, and also mapagmahal. Ephesians 6:4, ibang part naman po ito. Ephesians 6:4, fathers or parents, do not provoke your children to anger o to anger, nagagalit yung anak. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ngayon, ganito po. Huwag nating i-discourage ang ating mga anak, mga tatay at mga magulang. Pero dito sa verse po na ito, binibigyan tayo ngayon ng responsibility na dapat involved tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak. Tandaan niyo po mga magulang huwag nating hayaan na yung cellphone nila, yung TikTok, yung Facebook ang magpalaki sa mga anak natin. Dapat nandun po tayo. Kung pwede nga lang po, at the age of 13, 14, saka lang magkaka-cellphone ng bata. Kung kailan kailangan mo siyang tawagan lamang. Dapat anong sabi kasi? But bring them up in the discipline. Dalawang bagay na ang magulang dapat tinuturuan natin ng ating anak. Unang-una yung disiplina. Disiplina na kontrolin ng sarili. Kasi kung walang kontrol sa sarili, mabilis magkasala. Ikalawa, in the knowledge and in the discipline and instruction of the Lord. Dapat pinapalaki natin in God's way yung ating anak. Tinuturuan natin magbasa ng Biblia, manalangin, sinasama natin sa family worship, kung meron tayong family altar. Kasi tinuturuan natin siya. Anak, ito ang tama, ito ang mali. Pero minsan mali May ginawang kalokohan yung bata, pinagtatawanan. Kaya akala ng bata, okay lang. Pero hindi. Pag nagkamali ang bata, hindi man immediately, pag uwi nyo ng bahay, anak, mali yung ginawa mo kanina. Kasi ito ang turo ng Biblia. Ito ang turo ng Diyos. Dapat ganun po natin pinapalaki ang ating mga anak. Parents, instead of provoking our children to anger, we should bring them up in the discipline and knowledge of the Lord. Mahirap magpalaki ng anak, kahit hindi ko pa naranasan. Pero naranasan ng magulang ko sa akin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na meron akong magulang na pinalaki ako at ngayon ay nagagamit ako sa gawain ng Panginoon. Mga magulang, once again, huwag po nating i-discourage ang ating mga anak. But instead, turuan po natin sila ng salita ng Diyos, turuan natin sila ng disiplina, and from that, makakakuha sila ng encouragement mula sa atin, ng mga magulang, at especially mula sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Once again, parents or fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Alam niyo po, itong mga duties na ito ay hindi na sikreto. So, hindi ko na sila tatawaging sikreto. Pero isa lang ang encouragement sa ating lahat. Isa lang yung bagay na dapat maiwan sa ating isipan habang aalis tayo mamaya sa simbahang ito. Na pagsikapan po natin na maganap ito sa ating mga buhay. Although may mga principles dito na, ay, bata pa ako, hindi pa ako wala pa akong asawa, wala pa akong pamilya, hindi pa magagawa. Pero in the near future, magagawa niyo po ito. Wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Children, obey your parents. Parents, do not provoke your children. Alam niyo po, sa paggawa natin ng bagay na ito sana yung maging motivation natin.
itong verse na ito. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Mabigat ang duties na ito. Pero mula po sa duties na ito, dito po tayo magkakaroon ng blessed and happy family life. Hindi lang blessed, godly Christian home. At habang pinupulfill po natin ang mga duties natin, nawa isipin po natin para po ito sa kapurihan ng Diyos. At sa Diyos ang lahat po ng papuri. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa timely na reminder sa amin, sa mga asawang babae, sa mga asawang lalaki, sa mga anak at sa mga magulang. Nawa ay makita ng church na kailangan po ito. Itong mga duties na ito ay magampanan. Hindi dahil kailangan lang, kundi dahil ito po ay kasiyahan ninyo. Ito po ay kalooban ninyo. At itong mga bagay na ito ay makapagbibigay po sa inyo ng kaluguran at ng ng kasiyahan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na gumagabay sa amin. At sumasama sa amin kung paano ba ang muhay sa mundong ito ay tinuturo sa amin. Maraming salamat po. Ang aking pong panalangin na talagang sa pamamagitan po ng inyong biyaya, maganap po sa aming mga buhay, pang-araw-araw na pamumuhay, ang mga duties na ito. At kung meron man kaming mga pagkukulang sa mga duties na ito, hinihingi po namin yun ng kapatawaran. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let us all please stand up and sing our doxology. Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please remain standing for the reading of the scripture from the book of 2 Corinthians, chapter 9, verses 6 down to verse 8. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as if he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Praise the Lord. For the reading of the scripture, you may now be seated. Tayo po ay manalangin. Ama kong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri sa inyo at papasalamat sa katapatan niyo at kabutihan sa aming buhay na pinagkaloob niyo lahat ng aming mga pangailangan. Purihin ka sa kabutihan niyo at sa iyong katapatan, Panginoon, na muli ay pagkakataong muli namin na sasamba sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigayan. Tanggapin niyo ang aming maikapo, aming mahantog, at mga pinangako namin sa inyo, Panginoon, na salapi na patuloy yung gagamitin ito, Lord, sa ikalawig na yung kaharian sa lupang ito. Maraming salamat po at ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
pagkakataon pong ito, atin pong awitin natin closing song. Let us sing Faithful to Thee. Sing. When I'm feeling afraid, full of uncertainty, when the plans that I've made all fall apart, when the future's unclear, and all that I can do is wait, there is a promise echoing in my heart, that He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. And He will be there when all else fails. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. There is grace I can measure, mercy I don't deserve. There's forgiveness that's for me. Oh, what a blessed assurance to know how deeply I'm loved. And I'm always reminded that He will be all I need, all I need. That He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. And He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. He will be faithful, so faithful to the end. Hilingin ko po muli si Brother Mark na bukasan tayo sa panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagkapasalamat sa natapos po naming gawain ito. Nawa Panginoon, yung kapurihan ay patuloy na naibigay po namin sa aming pong pag-aawitan, sa aming pong pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita, sa amin pong pag-iikapo, at sa lahat ng bagay na amin pong ginawa sa gawain ito, sa amin pong pananalangin, nawa ang end goal po nito ay mapapurihan po namin kayo. Ang dulo nito ay patuloy na kayo po ang maitaas sa aming mga buhay.
At Panginoon, sa oras ding ito, sa amin pong mga gagawin pa, kami po ay inyong ingatan, kami po ay inyong gabayan at tulungan. At maraming salamat sa biyaya mo na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. At nawa po sa susunod na linggo, sa aming muling pagsamba, ay ibalik mo kami sa bahay-sambahang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. And now to him is able to keep you stumbling and to present you faultless before the presence of glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has not given us a spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Mga kapatid, dala-dala mo ang mga pangako ng Panginoon ay ikay higit na nagumpay kaya wala kang papangambal. Dahil wag mong kakalimutan ang palagandahan, mahal tayo ng Diyos. Yan po natapos ang ating gawain sa umagang ito.